Magandang araw po mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Pipoy. Unti-unting uubusin ng mga aswang ang mga antingero sa isang liblib na baryo sa Bungabon, Oriental Mindoro. Ito ang naging plano ng hari ng aswang para wala nang hahadlang sa kanyang mga plano. Ngunit nagkamali siya. May hahadlang sa plano ng haring aswang ang huling alas ng mga antingero sa katauhan nga ng batang si Pipoy. Paano kaya niya matatalo ang mga aswang at ang hari ng mga ito na si Nuaro? Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Umpisahan na po natin ang kwento. Kalaliman ng gabi sa isang medyo liblib na baryo sa Bungabong, Oriental Mindoro. Naalimpungatan ang 12 anyos na batang lalaki na si Pipoy. Gumagalaw-galaw kasi at lumikha ng mahinang langit-ngit ang katring higaan na pinagtutulugan nila ng kanyang mga magulang. Gasera lang ang ilaw nila sa kanilang kwarto. Pupungas-pungas pa at dahan-dahan siyang nagdilat ng kanyang mga mata. Tumambad sa kanya ang kanyang mga magulang na parang sobrang nag-aalala na may kung anong sinisilip sa maliit na siwang sa kanilang bintana. Narinig din niya ang mahinang usapan ng mga ito. Diyos ko, Leroy! Ayan na naman ang mga aswang sa labas. Talagang hindi nila tayo titigilan. Saka, mukhang mas marami sila ngayon. Magmadali ka, Pemya. Tagtarin natin ang bawang ang bawat dingding ng ating bahay. Tulad ng dati, itataboy ulit natin sila. Diyos ko, sa ganyang karaming mga aswang, makakaya kaya natin silang itaboy ngayon? Biglang nainis si Leroy sa negatibong sinabi ni Pemya. Talagang masakit ang katotohanan. Mukhang ang alanganin sila laban sa mga aswang. Ano ka ba naman, Pemya? Napaka-negatibo mo naman. Ilabas mo na ang medalyon mo at ilalabas ko na rin ang medalyon ko. Nakalimutan mo na bang malakas tayong mga antingero? Siyempre hindi. Pero yung pagiging malakas nating mga antingero, ang dahilan kung bakit pinag-iinitan tayong patayin ng mga aswang na yan. Sina Kanado, Kaiska, at sina Paring Pilo, Paring Eloy. Tagang inisa-isa na silang nilapa ng mga aswang. Pulos magagaling na mga antingero mga yun. Ang mga medalyon nila ay nakuha na rin ng mga aswang. Malamang na naaral na nila ang kapangyarihan ng mga medalyong yun. Kaya malakas ang loob nilang tuluyan tayong ubusin. Bumakat ang mga litid sa panga ni Leroy dahil sa mga katotohanan yon. Ano ngayon ang pinupunto mo, Pemya? Na hindi tayo lalaban? Ganun ba? Hindi naman sa ganun, Leroy. Ang sa akin lang ay pag-isipan nating maigi ang sitwasyon natin. Maya-maya pa ay napatingin si Pemya sa kinaroroonan ni Pipoy. Hindi niya napansing gising na ang anak dahil nagtulog-tulugan muli si Pipoy. Saka iniisip ko ang anak natin. Ayokong pati siya ay mabiktima rin ng mga aswang ng dahil sa atin. Nakikita ko na siya ang huli nating alas laban sa mga aswang sa labas at sa kanilang hari. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo? Na may kinalaman sa anak natin? Natigilan si Leroy. Napasulyap din siya sa banda ni Pipoy habang malalim na nag-iisip. Kapag kwan ay bumaling siyang muli kay Pemya. Tama ka, Pemya. Naiintindihan ko na ngayon ang mga punto mo. Kailangan may matira sa ating mga antingero. Si Pipoy nga lang ang huli nating alas. Pero ang problema natin ay saan natin itatago ang anak natin. Nag-iba ang aura ni Pemya. Nabuwayan siya ng loob dahil pumapayag na rin sa wakas si Leroy sa mga gusto niyang mangyari. Hindi problema yun, Leroy. Ang unahin muna natin sa ngayon ay ang umusal ng orasyon ng pagpapasa ng ating mga medalyon kay Pipoy. Pagkatapos, iisara muna natin pansamantala ang paggana ng mga ito para hindi madetekta ng mga aswang at nang sa gayon ay hindi nila matuntun kung nasaan si Pipoy kapag nasa kanya na ang mga medalyon. Maya-maya pa, kapwa na paigtad sina Leroy at Pemya
nang marinig nilang sabay-sabay na umatungal at sumingasing ang mga aswang sa labas. Mukhang natutunugan ng mga ito ang kanilang binabalak. Nataranta rin sila nang may ilang aswang ang nagtangkang kalampagin ang mga dingding ng kanilang dampa. Ilabas mo na ang medalyon mo, Pemya. Simulan na natin ang orasyon. Kailangan maipasa natin kay Pipoy ang mga medalyon natin bago pa man nila tayo tuluyang pasukin. Diyos ko, kinakabahan ako, Leroy. Pero sige na, simulan na natin ang orasyon. Sabay na umusal ng orasyon ang mag-asawa. Si Pemya ay medyo nanginginig ang boses. Si Leroy naman ay halatang kontrolado ang malaking boses. Habang sinasambit nila ang parang Latin na mga salita, ay may kung anong puting mga usok ang nagsimulang sumingaw mula sa hawak nilang mga medalyon. Parang may buhay na unti-unting gumalaw ang mga usok at pumaroon ang mga ito sa direksyong kinaroroonan ni Pipoy. Siyempre, ay nagulat si Pipoy sa kanyang nasaksiyan. Kinilibutan siya nang balutin siya ng puting mga usok. Napakislot pa siya nang maramdaman niya ang nanunuot na lamig sa mga ito sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan ang mga puwersang parang nasisipsip ng kanyang katawan mula sa puting mga usok. Pakiramdam niya ay may kung anong sumasanib sa kanya. Sa puntong yun, palala ng palala ang pagtatangka ng mga aswang na sirain ang dingding ng bahay mula sa labas. Halatang pursigido ang mga itong lusubin ang mag-anak ni na Pipoy, kahit na napapaso ang mga ito sa mga pangontrang nakalagay sa kung saan-saan. Ngunit hindi pa rin natatapos ang orasyon ni na Pemya at Leroy. At dahil nararamdaman nila ang nangyayari sa paligid, ay magkapanabay pa nilang binilisan ang pagsambit ng orasyon. Halos hindi na nga sila magsabay. Nang sa wakas ay matapos ang orasyon, ay agad na nagdilat ng kanilang mga mata sina Leroy at Pemya. Ang dingding kagad ng kanilang bahay ang una nilang tiningnan. Ako po, Leroy! Malapit na nilang mag-iba ang dingding natin! Natataranta namang lumingali nga si Leroy sa paligid. Pemya, ilabas mo ang mga buntot ng pagi natin, dali! Pagkatapos ay isuot na natin kay Pipoy ang mga medalyon natin! Dali-dali namang kumilos si Pemya at hindi lang tig-isang buntot ng pagi sila ni Leroy ang kinuha niya. Sa halip ay kumuha rin siya ng ilang botelya ng mga pangontrang langis at ilang tirintas ng bawang. Tuluyan ng ginising ni Leroy si Pipoy na nagtutulog-tulugan lamang. Pipoy! Pipoy anak, gising! Gumising ka! Tay, ano po nangyayari? Bakit maingay po yata sa labas? Nariyan na naman ang mga aswang anak, kaya bumangon ka na at itatakas ka namin ng iyong inay. Sinabitan ni Pemya sina Leroy at Pipoy sa kanilang leeg ng tig-isang tirintas ng bawang. Binigyan niya ng ilang botelya ng langis si Leroy. Si Pipoy naman ay pinahiran na mismo ni Pemya ng langis na pangontra sa buong katawan. Pagkaraan ay isinabit na rin ni Pemya ang kanilang medalyon ni Leroy sa leeg ni Pipoy. Sa'yo na itong mga medalyon namin, anak. Ikaw na ang bagong amo ng mga ito. Ingatan mo mga yan, anak. At wag na wag mong iwawala. Ikaw na lamang ang natitira naming alas laban sa mga aswang at sa kanilang hari. Hindi naman makapaniwala si Pipoy na ibinigay na sa kanya ang mga medalyon ng kanyang mga magulang. Ang alam niya'y makapangyarihan ng mga yon at ang mga yon ang bale panlaban sana nila sa mga aswang na kasalukuyang umaatake sa kanila. Teka po, inay, itay, bakit niyo po ibinibigay sa akin ang mga medalyon niyo? Paano na po kayo niyan? Ako po ba ang kakalaban sa mga aswang ngayong gabi? Nagkatinginan sina Leroy at Pemya. Makinig ka, anak. Ako na ang bahala sa mga aswang na yan. Sumama ka sa inay mo at sundin mo ang anumang iuutos niya sa'yo. Hindi mo pa kaya makipaglaban, kaya itatakas ka ng iyong inay. Pero matatalo po kayo ng mga aswang kung wala po kayong suot na medalyon, itay. Huhubarin sana ni Pipoy ang isang medalyon na nakasuot sa kanya at ibabalik sana ito kay Leroy, pero pinigilan siya ni Leroy. Huwag mo nang hubarin yan, anak. Sa'yo na yan. Meron pa akong nakatagong medalyon dito at yun ang gagamitin ko laban sa mga aswang. Hindi totoong may isang medalyon pa si Leroy. Pagsisinungaling na lang niya yon para hindi na magpumilit pa si Pipoy.
May sasabihin pa sana si Pipoy, pero lahat sila ay napaawang ang mga bunganga nang mapansin nilang tuluyan nang nagiba ng mga aswang ang dingding ng kanilang bahay. Isang aswang ang agad na nagtangkang pumasok mula sa nagibang dingding. Diyos ko, Leroy! May nakapasok na! Sige na, Pemya! Itakas mo na si Pipoy! Ako nang bahala rito! Inihanda ni Leroy ang mga hawak niyang buntot ng pagi at pangontrang langis. Nagkikislutan ang kanyang mga muscle sa katawan. Tanda na handa na siyang makipaglaban sa mga aswang na isa-isa nang nagsisipasok. Katakot-takot ang mga itsura at atungal ng mga ito. Si Pemya naman, nagmamadali niya ng inakay si Pipoy papunta sa ilalim ng kanilang malapad na katring tulugan. May pasadyang daanan doon na papunta sa silong ng kanilang dampa. Saan po tayo pupunta, Inay? Akala ko po ba itatakas tayo? Oo, anak. Itatakas talaga kita. Dito tayo sa silong dadaan para hindi tayo papansin ng mga aswang. Nakinig kang mabuti sa akin, anak. Ang labasan nito ay papunta sa tanim natin, doon sa likod ng bahay. Doon ka dadaan at magtutuloy-tuloy ka hanggang sa may ilog-ilogan. Doon ay hanapin mo maliit na bangkang ginawa ng itay mo. Nakatali ito sa patay na puno roon. Sumakay ka, anak, ng bangka. Nakahiga at hayaan mo lang natangayin ka ng agos ng bangka. Huwag kang tatayo o uupo hanggang sa mag-umaga. Nasundan mo ba, anak? Mariing tumango si Pipoy, pero kinakabahan na rin siya dahil naririnig niya ang maingay na pakikipaglaban ng kanyang itay sa mga aswang. Pilit nga siyang sumisilip sa mga siwang mula sa silong para makita niya kung ano na ang nangyayari o kung ayos pa ba ang kanyang itay. Paano po ang itay? Kakayanin po ba niya mga aswang? Mukhang napakarami po nila, Inay. Nag-aalalang sumilip din si Peña sa mga siwang mula sa silong na kinaroroonan nila. Nakikita niyang buong tapang pa ring nakikipaglaban si Leroy kahit na halatang nahihirapan na ito. Sige na, Pepoy. Dalihan mo na lumabas sa likod ng bahay at pumunta ka na sa ilog. Bilisan mo, anak. Nagtaka naman si Pipoy. Hindi po kayo sasama, Inay? Ipinagtulakan na ni Pemya si Pipoy para kumilos na ito. Kailangan kong tulungan ang itay mo, anak. Hindi niya kakayanin na napakarami mga aswang na pumapasok. Isa pa, kung hindi ako tutulong, anak, ay hindi maililigaw ang pansin ng mga aswang. Baka mapansin nila ang pagtakas mo. Kaya kumilos ka na, bilisan mo, anak. Kami na ang bahala rito ng tatay mo. Magmadali ka na. Hindi pa sana kikilos si Pipoy dahil talagang ayaw niyang iwanan ang kanyang mga magulang. Pero nang ipagtulakan na siya ng kanyang inay, hanggang sa labasang tinutukoy nito, ay napilitan na ring humakbang ang kanyang mga paa. Hanggang sa nang makalabas siya, bigla na lang isinara pabalik ng kanyang inay ang pintuan ng silong. Naiwan siyang mag-isa sa labas sa may mga taniman. Hihiyaw sana si Pipoy at aatungal ng iyak, pero alerto sang sinenyasan ni Pemya na huwag gagawa ng anumang ingay. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay, anak. Maririnig ka ng mga aswang. Patawad. Kung hindi kami pwedeng sumama sa iyo ng iyong itay, kailangang ikaw lang ang mabuhay. Ikaw ang maghihiganti para sa amin sa hinaharap. Ipangako mo, anak, na mananitili kang buhay. Sige na, anak. Tahimik kang pumunta sa ilog. At yung mga medalyon namin ay pakaingatan mo. At huwag na huwag mong iwawala. Mangako ka, anak. Ayaw pa sana talagang umalis ni Pipoy, pero katakatakang parang may puwersang humihila sa kanya palayo sa kanyang inay. Kaya naman ay wala na siyang nagawa kundi ang tahimik na umiyak habang mariing umiiling. Otomatiko na dinala si Pipoy ng kanyang mga paa sa may ilog-ilugan kung saan naroon na mismo ang tinutukoy na munting bangka ng kanyang inay. Totoo ngang nakatali ito sa patay na puno sa may pampang. Habang sumasakay si Pipoy sa bangka, naririnig niya ang mga palahaw ng kanyang mga magulang at ang katakot-takot na pag-atungal ng mababangis na mga aswang sa hindi kalayuan. Tinakpan ni Pipoy ang kanyang bibig ng kanyang palad upang pigilan ang pag-iyak. Bumabalong ang masaganang luha sa kanyang mga pisngi habang may mahihinang sinasambit. Nay,
Itay, hindi maaari ito. Uulitin sana ni Pipoy ang kanyang mga sinambit, ngunit natigilan siya nang mapansin niyang mukhang may mga aswang na nagmamasid sa paligid at para bang may hinahanap. Kaya naman, ay dali-daling kinapa ni Pipoy ang lingkaw na pamutol ng tali ng bangka. Kabisado niya nang naroroon lang ito sa loob ng bangka. Nagmamadaling pinutol ni Pipoy ang tali ng bangka. Nang magsimula tong tangay ng agos, ay alerto siyang mabilis na nahiga sa bangka, tulad ng ibinilin sa kanya ng kanyang ina. Ang mabituing kalangitan ang tumambag kay Pipoy. Abot-abot ang dalangin niya na nasa itaas, na sana'y hindi siya maabot ng mga aswang. Halos magdamag na tahimik na umiiyak si Pipoy. Bumaha sa kanyang balintanaw ang masasayang mga alaala nila ng kanyang mga magulang, hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Samantala, pagsapit ng bukang liwayway, ay katakatakang may isang sigbin ang palabas sa isang munting kuweba malapit sa parte ng ilog-ilugan. Halatang hindi ito ordinaryong sigbin. Unang-una, nakalabas ito kahit umaga. Ikalawa, ay hindi baliktad ang formasyon ng mga paa nito. At ikatlo, ay hindi itim ang kulay nito. Sa halip, ay kulay mapusyaw na abo. Nagmasid-masid sa paligid ang sigbin na yon. Daig pa nito ang isang mailap na ibon sa bilis ng paglingon-lingon nito sa kung saan-saan. Hanggang sa mamataan nito sa di kalayuan ng ilog, ang isang bangkang siyang kinalululanan ng natutulog na si Pipoy. Walang ano-ano ay biglang kumaripas ng takbo ang sigbin pabalik sa munting kuwebang nilabasan nito. Pumasok ito sa loob ng kuweba. Sa loob naman ng kuweba ay makikita ang isang matandang parang isang ermitanyo. May hawak itong tungkod. Ang kanyang buhok at balbas ay pagkahaba-haba at puro puti na lahat. Siya si Lolo Teroy, isang makapangyarihang antingero na matagal nang nagtatago sa kuwebang yon na hindi mapasok-pasok ng mga aswang dahil sa mga ipinalibot niya ritong matatapang na pantaboy sa mga aswang. Ah, Binoy! Anong meron sa labas? At nagmamadali kang pumarito? May aswang bang nakatuntun sa atin at nagpapanggap lang na tao? Ang tinawag ni Lolo Teroy na si Binoy ay ang kulay abong sigbin mismo. Magbuhat ng mailigtas niya ito mula sa pagkakasabit sa matinik na mga sanga ng nagbabagang puno, ay naging alaga niya na ito. Ito ay dating alaga ng hari ng mga aswang, ngunit itinakwil na ito ng hari, kaya naging pagala-gala hanggang sa masabit nga at muntik pang mamatay sa matinik na mga sanga ng puno. Simula rin na mapaamo ni Lolo Teroy si Binoy at mabigyan ito ng pangalan, ay unti-unting nabaligtad ang mga katangian, 10 na mga kakayahan at mga abilidad nito. Ang palagay ni Lolo Teroy ay normal lang siguro yon sa isang sigbin na itinakwil at nagkaroon ng bagong amo. Nang tuluyan din niyang makuha ang loob ni Binoy, ay nalaman niyang gusto nitong maghiganti sa hari ng mga aswang. Siyempre, ay ikinatuwa yun ni Lolo Teroy dahil makakatulong niya si Binoy kapag napaharap na siya sa hari ng mga aswang. Unay umiling-iling si Binoy sa huling tanong ni Lolo Teroy. Pagkaraan ay alalay na kinagat nito ang laylayan ng suot na lumang pangmagsasakang pantalon ni Lolo Teroy. Hinila-hila siya nito na nagpapahiwatig na kailangan niyang sumunod. Sige na, susunod na ako sa'yo. Ano na naman kaya ang nakita mo sa labas? Pabilis na agad na nagpatiuna si Binoy palabas ng munting kuweba. Umuungol pa ito bilang pagpapakita ng kasabikan na nagpapadagdag ng kuryosidad ni Lolo Teroy. Aha! Mukhang may kung anong kakaiba sa labas At lalo pang tumindi ang kuryosidad ni Lolo Teroy nang mapansin niyang biglang umilaw ng bahagya ang suot niyang medalyon. Nanlalaki ang mga matang napakapasya rito. Aba, mukhang may kapwa akong antingerong naligaw rito sa lugar ko. Dahil dito, minadali ni Lolo Teroy ang makalabas ng kanyang kuweba. Pagkalabas nga niya, ay agad niyang pinasadahan ang tingin ng paligid at hinanap kung saan naroon ang mabilis tumakbong si Binoy. At hayon na nga. Namataan niya itong umuungol sa direksyon ng isang maliit na bangkang inaanod sa ilog, papunta sa tapat mismo ng kanyang kuweba.
Sakto namang sa tapat ng kuweba ni Lolo Teroy ay may isang malaking usling bato na humaharang sa daloy ng tubig ng ilog at mababaw pa sa parting yun. Sa may usling bato mismong yun ay nabalahaw ang munting bangka. Agad-agad nilapitan ni Lolo Teroy at Binoy ang munting bangka at laking gulat ng matandang antingero nang makita niyang may sakay palang isang bata, ang inaakala nilang walang sakay na bangka. Nang susuriin sana ni Lolo Teroy kung may malay ang bata, ay sakto namang paggising ni Pipoy. Nagulat pa siya nang mabungaran ang nakatunghay na balbas sarado at mahaba ang buhok na si Lolo Teroy. Dahil sa itsura ni Lolo Teroy nang para sa gabunan, ay natakot si Pipoy. Mabilis siyang napabalikwas ng bangon na halos ikayugyug ng bangkang sumasadsad sa usling bato. Sino mo kayo? Huwag niyo po akong hahawakan! Napakaparin si Pipoy sa suot niyang mga medalyon ng kanyang mga magulang nang dito mapabaling ang parang nagtatanong na mga mata ni Lolo Teroy. Pero nang mapansin niyang may suot ding medalyon ng matanda, ay pagtataka ang pumalit sa ekspresyon ng kanyang muka. Saka, teka po, bakit may suot din po kayong medalyon? Hindi muna sinagot ni Lolo Teroy ang tanong ni Pipoy. Sa halip ay inakay muna niya ang bata na bumaba ng bangka. Sandali, Apo. Halika at bumaba ka muna ng bangka. Magpadali ka at hindi pwedeng dito tayo sa labas mag-usap. Walang ibang taong pwedeng makakita sa atin dito at baka aswang sila na nagpapanggap lamang. Lumingali nga pa si Lolo Teroy sa paligid. At nang matiyak niya na walang sino man ang nagmamanman sa paligid, ay ang munting bangka naman ang binalingan niya matapos makababa si Pipoy. Halika, Apo, at tulungan mo na rin akong itulak ang bangkang ito. Kailangan ay mapaanod natin ito para walang bakas na maaaring senyales na may taong tumitira sa kuwebang ito. Kahit duda pa si Pipoy at hindi kampante sa kanyang paligid, lalo na sa kasamang sigbi ni Lolo Teroy, ay nakitulong pa rin naman siya. Iniisip kasi niyang baka kakampi ng mga magulang niya ang matanda dahil sa suot nitong medalyon na ang itsura ay katulad lang din ng sa medalyon ng kanyang mga magulang. Inakay ni Lolo Teroy si Pipoy sa kanyang kuweba matapos nilang tagumpay na mapaanod ang munting bangka. O siya, sumama ka sa akin na po sa aking kuweba. Ay siya nga pala. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Teroy. Tawagin mo na lamang akong Lolo Teroy. Ako naman po si Pipoy. Anong lugar po ba ito? Mindoro pa rin po ba ito? Bakit po pala ganyan ang itsura nyo? Bakit meron din po kayong suot na medalyon? Saka anong klaseng hayop po itong kasama nyo? Nakakatakot. Baka kumakain po yan ng tao ah. Napangiti si Lolo Teroy sa napakaraming tanong ni Pipoy. Parang nakikita niya ang kanyang sarili sa bata nung kaedad niya ito. Aba, ang dami mo naman tanong, bata ka. Mamaya, kapag nasa loob na tayo ng kuweba, ay saka ko sasagutin ang mga tanong mo, ha? Isa pa, ako rin ay maraming itatanong sa'yo, iho. Nang makapasok na nga sila sa munting kuweba, ay sinimulang sagutin ni Lolo Teroy ang mga tanong ni Pipoy. Pinaupo ng matanda si Pipoy sa isang tapyas ng bato, nakatapat naman ng isa pang tapyas ng batong kinauupuan mismo ni Lolo Teroy. Inalok din ni Lolo Teroy si Pipoy nang tinimpla nitong kape. Hetong kape, Apo, nang mainita naman ang sikmura mo. Maya-maya lamang mag-aagahan na tayo. Siya nga pala, sasagutin ko na ang mga tanong mo habang nagkakape tayo. Ahem. Ako ay isang antingero, kaya may suot akong medalyon. Matagal na akong nagtatago rito sa kuwebang ito para hindi ako matunto ng mga aswang. Ikaw naman, Apo, saan galing yan suot mong mga medalyon? Napakapa at napatingin pa si Pipoy sa mga medalyong suot niya. Medyo nalungkot pa nga siya nang maalala ang kanyang mga magulang. Ito pong medalyon na ito ay bigay po sa akin ng aking mga magulang. Sila po nagmamay-ari ng mga ito dati. Alam ko po na mga antingero rin po sila na katulad nyo. Kagabi po, pinasok po ng mga aswang ang bahay namin.
Naiwan po doon ang mga magulang ko. Hindi ko na nga po alam kung ano na po ang nangyari sa kanila. Napapaisip na nagtataka si Lolo Teroy sa pahayag ni Pipoy. Ibig sabihin, ay tumakas ka lang at sumakay ng munting bangka. Ganun nga ba? Nakalabing tumango si Pipoy. Yun po kasi ang bilin sa akin ni inay. Ayaw ko man po sanang sumunod dahil ayaw ko silang iwan. Pero kusa po akong inakay ng mga paa ko papunta sa bangka sa ilog-ilugan. Napatingin si Lolo Teroy sa suot na mga medalyon ni Pipoy, habang parang nakakaunawang tumangutango. Nakakasiguro na rin siyang hindi isang impostor na aswang si Pipoy. Inakay ka ng enerhiya niyang mga medalyong suot mo, Apo. Pwede ko bang mahawakan niyang mga medalyon mo? Kusa nang lumapit si Lolo Teroy kay Pipoy para hawakan at tuloy suriin na rin ang mga medalyon. Napansin kasi niyang medyo nag-aalangan pa si Pipoy. Parang ayaw nitong ipagkatiwala ang mga medalyon sa kung sino-sino lang, na nauunawaan naman niya kung bakit. Pinakiramdaman ni Lolo Teroy ang mga medalyon habang hawak-hawak niya ang mga ito. Mariin pa siyang napapikit, tanda na may kung ano siyang inaalam tungkol sa mga medalyon. Aha! Palalakas pala ang mga medalyong ito ng mga magulang mo, Apo. Base sa pagkakasagap ko sa enerhiya nito, ang mga ito ikaw na ang bago nilang Panginoon. Kaya lamang ay kasalukuyang nakasara pa ang mga ito. Alam ko na ngayon ang layunin ng mga magulang mo kung bakit nila ipinamana ang mga ito sa iyo. Lumaki ang mga mata ni Pipoy sa mga sinabi ni Lolo Teroy dahil sa pagkamangha. Ang galing niyo po ah! Bakit niyo po alam? Saka, naalala ko po ang sinabi po sa akin ng mga magulang ko. Ako raw po ang huli nilang alas laban sa mga aswang at sa kanilang hari. Biglang malalim na napaisip si Lolo Teroy at inilala ang bangkang sinakyan kanina ni Pipoy. Mukhang sinadya ng mga magulang ni Pipoy na mapadpad sa lugar niya si Pipoy. Alam na mga ito marahil na sa kuweba siya nagtatago at hindi lang siya ginagambala para wala pa rin makaalam ng kanyang pinagtataguan. Maya-maya pa, napangiti si Lolo Teroy nang may mapagtanto. Mukhang matutupad na rin sa wakas ang noon pa niya pipinghiling na makapagsanay ng isang bata na siyang lalaban sa hari ng mga aswang. Mukhang dumating na ngayon ang itinakdang magbibigay ng hustisya sa kamatayan ng kanyang mga kaantingero. Uy, Lolo Teroy! Bakit po kayo napapangiti? Para po kayong timang yan Natutuwa lamang ako, Apo. Dahil nga sa nalaman kong ikaw ang huling alas naming mga antingero. Naningkit naman ang mga mata ni Pipoy. Hindi pa kasi niya lubos na alam kung ano ang ibig sabihin ng huling alas. Pero teka po, Lolo Teroy, ano po bang ibig sabihin ng huling alas? Ibig sabihin ay ikaw ang itinakdang tatalo sa hari ng mga aswang. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ipinamana sa iyo ng iyong mga magulang ang kanilang mga medalyon. Sinadya nilang dito ka mapadpad dahil ako magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay kung paano mo pagaganahin at gagamitin ang mga kapangyarihan ng mga medalyon ng mga magulang mo. Ihahanda kita. Ano po? Ako ang tatalo sa hari ng mga aswang? Imposible naman po yata yun. Nakakatakot po kaya ang itsura ng mga aswang. Paano pa po kaya ang hari ng mga aswang? Kaya ka tuturuan kita, iho, at ihahanda kita. Bakit? Ayaw mo bang ipagiganti ang sinapit ng mga magulang mo laban sa mga aswang na sumalakay sa bahay nyo kagabi? Pero, imposible pong natalo ng mga aswang ang mga magulang ko. Malalakas po silang mga antingero. Babalikan ko po sila at siguradong buhay pa po sila. Nararamdaman ko pong buhay pa po sila, Lolo Teroy. Hindi napigilan ni Lolo Teroy ang mapailing sa harap ni Pipoy. Pero nasa iyo na ang mga medalyon nila. Ibig sabihin ay wala na silang kapangyarihan panlaban sa mga aswang. Alam mo ba kung bakit nila ibinigay sa iyo ang kanilang mga medalyon at itinakas ka nila? Bakit po? Iyon ay dahil
para hindi makuha ng mga aswang ang kanilang mga medalyon at para may susunod pa ring antingero sa angka ninyo. Isipin mo, Apo, nagtitiwala sila sa'yo na ikaw ang itinakdang tatalo sa mga aswang at sa kanilang hari. Isinakripisyo nila ang kanilang mga buhay para sa'yo at para sa kinabukasan ng mga susunod pang magiging mga antingero. Sandaling hindi nakapagsalita si Pipoy. Para bang tinitimbang niya ang lahat ng mga sinabi ni Lolo Teroy. Napapatitig siya sa mga mata ng matandang kaharap. Pero, bakit nararamdaman ko pa rin pong buhay sila, Lolo Teroy? Dahil, Apo, sa mga suot mong mga medalyon ng mga magulang mo. Kung gusto mo ay balikan natin ngayong umaga rin ang bahay nyo at tingnan natin kung nandoon pa nga ang mga magulang mo. Kumislap ang kasabikan sa mga mata ni Pipoy sa sinabing yun ni Lolo Teroy. Sige po, saka namimiss ko na po agad sila. At kapag nalaman kong wala na po talaga sila, humanda po sa akin ang mga aswang na yon. Uubusin ko po sila. Lihim na natuwa si Lolo Teroy sa ipinakitang galit na yun ng paghihiganti ni Pipoy. Importanteng sangkap yun para mas madali niya itong masanay sa lalong madaling panahon. Mamaya, matapos natin mag-agal at makapaggayak, ay pupuntahan kagad natin ang bahay ninyo. Isasama natin siyempre si Binoy. Binoy? Teka, sino pong Binoy? Tinawag ni Lolo Teroy ang alaga niyang sigbin na abalang nagbabantay sa may bukana ng kuweba. Agad-agad naman itong lumapit, nakakawag-kawag pa ang mahabang buntot. Si Binoy, huwag kang matakot sa kanya. Dahil siya ay isa ng maamong sigbin. Malaki ang magiging papel niya para matalo natin ang Haring Aswang. Dati siyang alaga lang Haring Aswang, pero itinakwil siya bandang huli at hiniwang halos muntikan lang mamatay. Ako ang siya nagligtas sa kanya, kaya magmula noon ay ako na ang bago niyang amo. Nasa akin na ang kanyang katapatan. Hindi na siya alagad ng kadiliman. Kung hindi mo alam ay hindi ganyan ang itsura niya dati. Nagbago na siya. Patamang tinitigan ni Pipoy si Binoy. Halata sa kanyang mga mata na hindi siya kumbinsido sa mga paliwanag ni Lolo Teroy. Paano niyo po nalamang alaga siya dati ng Haring Aswang? Natawa si Lolo Teroy sa pagdududa ni Pipoy. Matalino ka talaga po. Kaya natatanong mo yan at hindi ka kagad naniniwala. Sa totoo lang, ako mismo nung una ay pinagdudahan ko rin itong si Binoy. Iniisip ko pa dati na baka pain lang siya ng Haring Aswang. Hanggang ngayon ay nagdududa pa rin naman ako sa kanya. Paminsan-minsan nga lang. Pero habang tumatagal, ay napatutunayan kong nagbago na talaga siya at talagang malaki na ang galit niya sa Haring Aswang. Napakalayo niya na sa dating siya. Kung dati nga ay napapaso siya sa enerhiya ng medalyon ko, ngayon ay hindi na. Natutunugan na rin niya kung may inihuhudyat ang medalyon ko na hindi ko napapansin. At hindi lang yon. Basta marami ng katangian niya ang nabaligtad na at hindi na maibabalik pa sa dati. Bahagyang tumangu-tango si Pipoy pero nakatingin pa rin siya kay Binoy. Ang sigbin naman ay parang nakakaramdam sa pagdududa pa rin ni Pipoy. Kumakawag ang buntot nito na lumapit kay Pipoy at parang nagpapaamong idinidikit-dikit ang katawan sa katawan ni Pipoy. Siyempre, sa pagkabigla ay napaatras at umiiwas si Pipoy. Teka po! Hindi po kaya bigla niya akong dambayin at kainin, Lolo Teroy? Natatawang umiling-iling si Lolo Teroy habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Pipoy. Bihira ka talaga, bata ka, oo. Hindi na kumakain ng laman o dugo ng tao si Binoy. Katulad ko na lang din siya na kumakain ng gulay, prutas, karne ng hayop at ng isda. Kung ganun, parang aso na rin po pala siya. Pero kung isasama po natin siya sa pagbabalik natin sa bahay namin, ay baka makita po siya ng mga kababaryo ko. Baka matakot po sa kanya. Galit pa naman po ang mga kababaryo ko sa mga aswang at sa mga sigbin. Hindi problema yan na po. Hindi pa rin naman nawawala ang ibang kakayahan niya bilang isang sigbin. May kakayahan pa rin siyang maging invisible sa mga tao. Eh ako po, tao rin naman po ko ah. Bakit nakikita ko pa rin po siya?
Dahil ako na ang amo niya ngayon at isa akong antingero. Hindi tumatalab ang pagiging invisible niya sa akin at sa mga katulad ko. Dahil may mga medalyong ka na rin ng antingero, yun ang dahilan kaya nakikita mo pa rin siya. Pero sa ordinaryong tao, hindi siya visible. Ah, ganun po ba? O sige po, kasama na po natin siya pagbalik po natin dun sa amin. Matapos nilang makapaggayak ng maigi, pagkaraan nilang makapag-agahan. Tulad ng sinabi ni Lolo Teroy, ay sinamahan nga niya si Pipoy sa pagbabalik sa kanilang bahay. Kasama nila siyempre ang sigbin na si Binoy. Si Binoy ang nagsilbi nilang tracker, pagkat naaamoy nito kay Pipoy ang amoy ng kanilang bahay. Ang amoy na ito ang nagsisilbing kompas ni Binoy para matuntun nito ang lokasyon ng bahay ni na Pipoy. Basta nakasunod na lang sila rito. Habang naglalakad sila, ay alerto ring nagpapalinga-linga at nagmamasid sa paligid si Lolo Teroy. Napansin naman agad yun ni Pipoy. Bakit po kayo nagpapalinga-linga, Lolo Teroy? Para po kayong mailap na ibon na hindi mapakali sa kakalinga. Minamataan ko lang ang mga tao na papadaan na po. Sa kayo mga hayop sa paligid. Sinisiguro ko lang na hindi sila aswang na nagpapanggap lamang. Sa umaga kasi, ay nagpapanggap silang ibang tao o kaya naman ay isang uri ng hayop. Maging ang hari nila ay ganun din. Alam ko na ang palatandaan kapag nagpapanggap na tao o hayop ang haring aswang. Minsan ko na kasi siyang nakalaban nang tangkain nila kung hulihin at patayin. Talaga po? E ano po ang palatandaan na sinasabi nyo? Si Binoy ang nagtuturo sa akin at napansin ko rin yun noon. Malalaman mo raw na haring aswang sa katawang tao o hayop ang nakikita mo kapag paiba-iba ang kanyang anino, tapos ay mailap ang kanyang mga mata. Iwas siyang tumitig ng matagal sa tao dahil mahahalatang medyo pula ang kanyang mga mata. Nakakatakot naman po pala ang haring aswang. Eh, Lolo Teroy, ano po pala mangyayari kapag nahuli po natin ang pagpapanggap niya? Kailangan mahuli siya kagad. Kaya lang ay hindi siya ganong kadaling mahuli. Lalo na ng isang normal na tao lang o kahit ng normal na antingero lang. Isang lubhang malakas na antingero lang ang makakahuli sa kanya. Lalo na kung kasing tuso rin ng haring aswang. Eh kayo po, malakas po kayong antingero, hindi po ba? Eh di kaya niyo pong hulihin ang haring aswang kung sakali po makasalubong natin siya. Sinubukan ko na siyang hulihin noon, nung bago-bago ko pa lang na nakakasama si Binoy. Ngunit kulang pa ako sa pagkatuso, kaya nakatakas din siya kagad at nagpatawag pa ng ibang mga aswang. Alam na rin niyang sa akin na ngayon naglilingkod si Binoy. Si Binoy po pala, malamang ay kabisado po niya ang amoy ng haring aswang. Tama ka, Apo. Kabisado nga niya. Babalaan din ako ni Binoy kapag nasagap niya ang amoy ng haring aswang, kahit malayo pa ito. At nang pagkakataong yun, ay biglang binalingan ng sigbin na si Binoy si Lolo Teroy. May inuungol ito kay Lolo Teroy na sinisikap naman niyang intindihin. Nako, eto na nga, Pipoy. Nasagap ngayon lang mismo ni Binoy ang amoy ng haring aswang. Ayon sa kanya, naroroon nito mismo sa bahay ninyo. At hindi lang siya ang naroroon ngayon. May iba pa siyang mga kasamang aswang. Mukhang may hinahanap sila. At malamang ay ang mga medalyon na suot mo. Gulat na gulat naman sa nalaman si Pipoy. Ho? Di ibig sabihin po hindi po tayo pwedeng tumuloy sa bahay namin. Tumango si Lolo Teroy at tinapik pa ang balikat ng bata. Gano'n na nga, Apo. Delikado na rin ngayon. Hindi pwedeng matunugan ng haring aswang yung mga suot mong medalyon. Mabuti na lang at pansamantalang isinara ang panggana ng mga yan. Mautak din talaga mga magulang mo. Saka tama lang na napadpad ka sa lugar ko. Kung hindi, malalantad ka talaga sa kanila. Protektado ang kuweba ko ng mga pangontra. Kaya ngayon, kailangan na natin makabalik kagad doon. At baka itong medalyong ko naman ang matunugan ng haring aswang. Ganun nga ang ginawa nila. Nagmamadali silang bumalik sa kuweba ni Lolo Teroy. Ngunit pagsapit nila roon, ay napansin nilang may grupo ng mga taong nagkukumpulan malapit sa bukana ng kuweba.
Pilit ang mga itong nagtatangkang lumapit sa pasukan ng kuweba, ngunit katakatakang hindi sila makalapit man lang. Agad na nagkubli sina Lolo Teroy, Pipoy at Binoy sa malapad na sanga ng malaking puno sa isang tabi. Nako! Hindi normal na mga tao mga yan. Sila ay mga aswang. Pansinin mo, Pipoy. Hindi sila makaabante papasok sa kuweba ko dahil sa malalakas kong mga pangontra. Hala, paano po yan? Paano po tayo makakapasok sa kuweba? Hindi kaya matunugan nila ang medalyon nyo? Ang lapit lang nila sa atin. Kailangan may gawin tayo. Sandali lang. May kung anong dinukot si Lolo Teroy sa dala niyang telang supot na nakaipit sa bewang niya. Ilang piraso ng bawang. Sinenyasan nito si Binoy na lumapit. Sa pagkakagulat ni Pipoy, ay ipinanguya ni Lolo Teroy kay Binoy ang mga butil ng bawang. Ano pong ginagawa niyo, Lolo Teroy? Hindi po kaya maano si Binoy niyan? Huwag kang mag-alala, Pipoy. Hindi na tinatabla ng bawang si Binoy. Sabi ko nga, ay nabaligtad na ang maraming bagay sa kanya. Siya ang magtataboy sa mga aswang na yon. Manood ka sa mga mangyayari. Matapos nguyain ng sigbin na si Binoy ang mga butil ng bawang, ay biglang umusok ang kanyang mahabang nguso. Pagkatapos, ay dali-dali itong mabilis na tumakbo, pasugod sa grupo ng mga aswang, malapit sa bukana ng kuweba. Nagulat ang mga aswang nang mamataan nila ang papalapit na si Binoy. Agad na sinugod ni Binoy ng kagat ang isa sa kanila. Napaatungal ang isang yun dahil sa pagkapaso dahil sa laway ni Binoy na may katas ng bawang. Mabilis na sinugod ni Binoy ang isa pa at ang isa pa hanggang sa magsimulang mag-atrasa ng mga aswang at takot na nagsitakbo palayo ng kuweba. Humabol pa si Binoy sa mga aswang na yon hanggang sa tuluyan nang makaalis ang mga ito. Wow! Hanep! Ang galing naman po pala ni Binoy, Lolo Teroy. Ganun lang po niya kabilis na itaboy ang mga aswang. O diba? Sabi ko na sa'yo malaki talaga ang maitutulong sa atin ni Binoy. Alam ko na marami pa tayong paraan pwedeng gawin sa tulong niya. Marami siyang alam tungkol sa Haring Aswang at magagamit natin lahat ng yon laban mismo sa kanya. Tapos ngayon, nandito ka pa. Ikaw talaga ang kukumpleto sa mga kailangan para sa posibleng pagtalo sa Haring Aswang. Paanong ako po ang kukumpleto? Hinipo ni Lolo Teroy ang mga medalyong suot ni Pipoy. Dahil sa mga medalyong ito, Apo, kung pagsasama-samahin ng mga enerhiya ng mga ito kasama ang medalyong ko, tiyak na magiging sapat na para matalo ang Haring Aswang. Pero Lolo Teroy, hindi ko nga po alam kung paano paganahin ng mga medalyong to Paano ko po lalabanan ng Haring Aswang kung wala po akong karanasan sa pakikipaglaban? Nakikita ko lang po dati kung paano makipaglaban sina Inay at Itay. Pero hindi naman po sapat yung nakikita lang. Yun lang ba ang inaalala mo? Ha! Huwag kang mag-alala. Dahil sasanayin kita. Tara na, Pipoy. Tayo na sa kuweba. At baka may iba pang mga aswang na papunta na naman dito. Ngayon, malamang duda na sila sa kuweba ko. Malamang na magsisimula na sila mag-isip ng paraan kung paano nila mapapasok ang kuweba. Isa pa nakita na rin nila si Binoy. Sigurado kong ipapaalam nila ang lahat ng nangyari kanina sa kanilang hari. Samantala, sa baluarte naman ng mga aswang, humahangos na lumapit sa trono ni Haring Nuaro ang kanang kamay niyang 45 anyos na si Kurog. Kasama ito sa grupo ng mga aswang na hinabol ng sigbin na si Binoy. Hari Nuaro! Hari Nuaro! Meron akong importanteng balita sa'yo. Ano yon, Kurog? Nahanap na ba ninyo ang medalyon ng mag-asawang antingero na nahuli natin kailan lang? Hindi po iyon ang ibabalita ko, aming hari. May isa kaming kuwebang nakita na pinalilibutan ng mga pangontra, kaya hindi namin mapasok. Malamang po sa malamang na pinagkukutaan nyo ng isang antingero. At posible ring doon nagtatago ang sino mang humahawak ng mga medalyong hinahanap natin. Namilog at tumalim ang titig ng mga mata ni Nuaro. Halatang galit na galit. Kung ganon,
ay gumawa kaagad kayo ng paraan kung paano mapapasok ang kuwebang yun. Malamang na doon din nagtatago ang matandang antingerong si Teroy na noon pa natin hinahanap. Hindi natin pwedeng patagalin pa ang paghahanap sa kanila. Hindi sila dapat makapaghandang maigi. Sigurado kung magbabalak silang pabagsakin ako at ang lipi nating mga aswang. Masusunod po, aming hari. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para mabaliktad ang enerhiya ng mga medalyon na mga antingerong nakuha na natin at para makabuo kami ng mga pangontra sa mga medalyon na mismo. Gawin niyo ang lahat ng paraan. Ito ang makapangyarihang kong diamante. Gamitin niyo sa pagpopormula ng mga pangontra. Nakayukong inabot ni Kurog ang kulay itim na diamante ni Nuaro. Nanginginig pa ang mga kamay nito. Palibasa ay talagang malakas ang enerhiya nito. Tatalikod na sana si Kurog nang may isang bagay pa siyang naalala. Kaya naman ay muli nitong binalingan ang hari. May isang bagay pa pala kaming natuklasan, Haring Nuaro. Ano yun? Nung pinipilit po namin pasukin ang kuwebang kinokontrol ng mga pangontra, ay hinabol kami ng isang uri ng kakaibang sigbin. Alam niyo ba, aming hari, para itong isa sa mga alaga niyong sigbin eh. Ang kaibahan nga lang ay kulay mapusyaw na abo ito at ang mga paa ay hindi baliktad ang pagkakaporma. Naguguluhang napaisip doon si Haring Nuaro. Sigurado ka bang sigbin na nakita mo? At talagang nakahawig sa mga alaga ko? Sunod-sunod at maririin ang naging pagtango ni Kurog. Opo, aming hari. Kahawig na kahawig talaga siya ng mga alaga niyong sigbin. Ang nakapagtataka po ay parang may sabawang ang laway ng kakaibang sigbin na yon, na kapag nakagat ka, mapapasok at manghihina. Yun nga po ang dahilan kaya tumakas na lang kami. Hindi rin po kasi namin alam kung ano pa ang kakayahan ng kakatuwang hayop na yon. Natakot po kami. Ang mga hinayupak na mga antingerong yun, mukhang iisahan pa tayo sa paghahanap ng paraan kung paano tayo matatalo. Pwes, kailangan natin pabilisin ang proseso ng paghahanap ng malalakas na pangontra laban sa kanila. Saka lalo niyong palawakin ang paghahanap sa kanila sa lalong madaling panahon, ay kailangan na natin sila mapatay lahat para wala nang hahadlang sa pambibiktima natin ng mga tao. Masusunod po, aming hari. Mas lalo ngang tumindi at masinsin ang paghahanap ng mga aswang sa mga natitira pang antingero na kinabibilangan nga ni Lolo Teroy at Pipoy. Natunugan naman yun ng matatalas na mga pandama ni Binoy. Agad nitong ipinaalam sa matandang antingero ang mga nasagap. Aha! Sinasabi ko na nga ba't magmamadali na ang kampo ng mga aswang para iligpit tayo. Talagang hindi hahayaan ng haring aswang na makapaghanda tayo ng matagal. Ano, Pipoy? Sa ayaw at sa gusto mo, ay kailangan ng sanayin kita kung paano maging isang mahusay na antingero. Huwag na nating hintayin makahanap pa sila ng paraan na makontra nila ang mga pangontrang inilalagay ko sa palibot ng kuwebang ito. Lagot tayo kapag hindi tayo naganda sa panahong to. Matamang napaisip si Pipoy sa mga posibilidad na inilahad ni Lolo Teroy. Samantala, ang sigbin naman na si Binoy ay kapansin-pansin ang pagiging hindi mapakali. Para bang may gusto itong gawin, ngunit halatang hindi pa nito magawa-gawa. Pasimpleng tumitig ito kay Pipoy at sa mga suot niyang medalyon na para bang may kung anong tinatansya. Wala namang kamalay-malay dito sina Lolo Teroy at Pipoy. Sige po, sanayin niyo na po ako, Lolo Teroy. Sisikapin ko pong mabilis na matuto. Iisipin ko na lang po sina Inay at Itay. Para sa kanila ang gagawin natin. Ipaghihiganti ko po sila laban sa haring aswang at sa lahat ng kanyang kampon. Dahil sa sinabi ni Pipoy, ay mahinang napaalulong si Binoy. Halatang ito man, maliban kay Lolo Teroy, ay nasisiyahan din. Umabot ng mahigit 1 buwan ang naging pagsasanay ni Pipoy sa pagiging isang antingero sa tulong ni Lolo Teroy. Siyempre, ay binuksan munang muli at pinagana ni Lolo Teroy ang mga medalyon ng mga magulang ni Pipoy bago sila nagpatuloy sa pagsasanay. Sa loob ng mahigit na 1 buwan na yon,
ay siya rin namang mabilis na paghahanda ng kampo ng mga aswang sa pamumuno nga ni Haring Nuaro. Tagumpay naman silang nakabuo ng bagong mga pangontra at panlaban sa mga antingero. Siyempre, ay mahigit 1 buwan ding naging kawawa ang baryo ni Pipoy dahil sa panakanakang pagsalakay ng mga aswang. Wala na silang tagapagtanggol na mga antingero. Sa pag-usad naman ng pagsasanay ni Pipoy at Lolo Teroy ay may isa silang malaking problema. Malakas ang kapangyarihan taglay ng mga medalyon ng mga magulang mo, Pipoy. Ngunit magiging mas malakas pa ang mga yan kung mapagsasama natin sa iisa. Pero ang problema, hindi natin alam kung paano ito pag-iisahin. May kilala kong antingero na mahusay sa pagsasama ng mga medalyon. Ngunit kamalas-malasan ay siya ang pinakaunang sinalakay at brutal na pinatay ng Haring Aswang mismo. Ako naman, wala akong sapat na kakayahan para pagsamahin ng mga medalyon. Biglang umungul-ungol si Binoy dahil sa pinag-uusapan ni Lolo Teroy at Pipoy. Parang may gusto itong sabihin, ngunit hindi napapansin ni Lolo Teroy dahil nakatutok siya sa paghahanda at pagsasanay kay Pipoy. Ganun po ba? Lolo Teroy, posible po bang matalo tayo ng Haring Aswang kung hindi natin mapagsasama ang mga medalyon ko? Oo naman, Apo. Posible tayong matalo talaga. Pero kung mapagsasama lang sana natin ang mga medalyon, ay panigurado na ang tagumpay natin. Lalo na siguro kapag pati yung medalyon ko ay isasama pa natin. Pero siguro naman, sapat na yung 2 na lang na yan ang magsama dahil nag-iisang ikaw naman ang bagong Panginoon nila. Ang sakin kasi ay may tendensiya pang hindi umayon dahil hindi ko pa ito na ipamamana sa'yo. Sa ngayon, ay hindi ko muna maipapapana ito dahil may papel pa akong ginagampanan sa'yo. Eto ka, at tinahanda kita at sinasanay. Ganun po ba? Paano po ngayon ang gagawin natin? Kailangan makaisip po tayo ng ibang paraan. Subukan ko po kayang pagsamahin gamit po mismo itong mga medalyon ko, Lolo Teroy. Tutal ay, kabisado ko naman po ang mga ito. Sige lang, Apo. Subukan mo lang na subukan. Baka nga sakaling makahanap ka ng paraan. Pakiramdaman mo lang ang mga yan na maigi. Intindihin mo mga hudyat na inihahatid nila sa'yo. Sinubukan nga ni Pipoy. Ang totoo, maghapon yun ang pinagkabalahan niya sa loob ng kuweba. Habang nagsisikap siyang gawin ang pagsasanib ng mga medalyon niya ay pirming nasa tabi niya at nagbabantay ang hindi mapakaling si Binoy. Palagi itong nakatitig sa suot ng mga medalyon ni Pipoy at parang may kung anong mahinang iniungol na hindi naman napapansin ni Pipoy. Si Lolo Teroy ang nakapansin ng kakatwang ikinikilos ni Binoy. Nagtataka siya. Pasimple lang niya itong inoobserbahan at iniisip kung ano ang kahulugan nito. Ano kaya ang motibo ng alaga niyang sigbin? Bakit kaya ganun na lang kung titigan nito ang suot na mga medalyon ni Pipoy? Ano kaya ang inuungol nito? Biglang kinabahan si Lolo Teroy nang maisip niyang hindi kaya nagsisimula ng bumalik sa dati si Binoy. Paano pala kung pagpapanggap lang lahat ni Binoy ang mga pagbabago nito, pati na ang katapatan nito sa kanya? Hindi kaya nagpapadala siya ng lihim na mensahe sa Haring Aswang sa pamamagitan ng kakatwang ungol nitong yun? Sa takot ni Lolo Teroy na baka tama ang mga kutob niya, ay dali-dali niyang nilapitan si Pipoy. Hinila niya ang bata sa isang tabi na malayo kay Binoy at may ibinulong dito. Pipoy, kailangan nating mag-ingat kay Binoy. Ho? Pero bakit ho? Basta, hanggat maaari, ay iwasan o layuan mo na siya. May mga kakaiba ako napapansin sa kanya habang katabi mo siya. Napapatitig siya sa mga medalyon mo na parang may kung anong kahulugan. May kung ano rin siyang inuungol. Natatakot akong baka lihim siyang naghahatid ng mensahe sa Haring Aswang. Pero akala ko po ba kayo na po ang amo niya? Sabi rin po niyo, nagbago na po siya. Ano na po ngayon ang gagawin natin kay Binoy? Natatakot din po ko. Baka mamaya lang bigyan niya tayong lapain. Ay maliit na parang silid dito sa loob ng kuweba. Itatali at ikukulong ko sa roon. May herbal na pampatulog akong ihahalo sa kanyang pagkain mamaya. Kaya madali ko lang na magagawa yon. Saglit na natigilan si Pipoy. Napalingon pa siya at napaisip
sa kinaroroonan ni Binoy. Napansin niyang parang may kung ano pa rin itong inuungol habang nakayukong nakapikit. Agad na itinuro ni Pipoy kay Lolo Teroy ang ginagawa ni Binoy. Kita mo na! Hindi ba't kakatuwa ang ikinikilos niya? Pero may biglang naisip si Pipoy. Hindi po kaya parang nag-oorasyon siya, Lolo Teroy? Naaalala ko po kasi nung nag-oorasyon sina Inay at Itay. Nakayuko silang nakapikit habang may inuusal. Parang ganyan na ganyan po ang ginagawa ni Binoy. Pinag-isipan yon ni Lolo Teroy at totoo naman ang paghahambing ni Pipoy. Para nga talagang sumasambit ng orasyon si Binoy. Ano man ang kahulugan ng pagkakaganyan ni Binoy, ay ikukulong pa rin natin siya para mas makasigurado tayo. Sa ngayon, ay wala pa namang kakaibang hudyat sa akin ang medalyon ko. Malalaman naman ng mga medalyon natin kung may kakaibang nangyayari sa paligid natin. Kung sakali mambanta sa atin si Binoy, ay ipapaalam din sa atin ng mga medalyon. Bandang gabi nga ay hinaluan ni Lolo Teroy ng herbal na pampatulog ang pagkain ni Binoy. Nang makatulog naman si Binoy, ay agad itong tinalian ni Lolo Teroy at ikinulong sa isang maliit na silid sa isang banda ng kuweba. Sinarhan yon ni Lolo Teroy ng parang rehas na matibay na kahoy. Nang sumapit naman ang hating gabi at parehong mahimbing nang natutulog sina Lolo Teroy at Pipoy, ay nagising naman si Binoy. Tila nagulat pa ito nang matagpuan nito ang sariling naroon na sa kulungan at nakatali pa. Parang kawawang nagpumilit makawala si Binoy, ngunit dahil sa higpit ng tali ay wala itong nagawa. Sinilip mula sa mga siwang ng rehas na kahoy ang mahimbing na sina Lolo Teroy at Pipoy sa isang banda. Maya-maya pa, muli itong nahiga, ipinikit ang mga mata at mahinang umungol-ungol na parang nag-oorasyon. Lumitaw si Binoy sa panaginip ni Pipoy at sa harap ng batay, unti-unti siyang nagbago ng anyo. Naging isa siyang matandang antingero na may hawak na tungkod. Si Apo Benito, ang mismong tinutukoy ni Lolo Teroy na makapangyarihang antingerong may kakayahang magsama-sama ng mga medalyon tungo sa iisa. May mahahalagang mga bagay na isinalaysay si Apo Benito kay Pipoy. Kasama na rito kung paanong nangyaring napunta siya sa kanyang panaginip at kung paano siya naging isang sigbin. Sinadya raw ni Apo Benito na kapag namatay siya ay maililipat ang kaluluwa niya sa isa sa mga alagang sigbin ng Haring Aswang na nakahuli sa kanya. Isa raw kasi yon sa mga kakayahan niya. Sinadya niya ring mapasabit sa isang matinik na mahabang puno nang minsan silang namamasyal ng Haring Aswang at magmukhang wala ng pag-asang makatakas pa at mabuhay para itakwil siya ng hari. Nang pabayaan naman siya ng Haring Aswang, ay nakipag-ugnayan kagad siya sa pamamagitan ng pinakamalapit na medalyon ng isang antingero para makita siya at matulungan makaalis sa mga tinik. Nagkataon naman na ang pinakamalapit na antingero noon sa kinaroroonan niya ay si Lolo Teroy. Nakuha raw ng Haring Aswang ang medalyon niya pero hindi ang mga kapangyarihan at enerhiya nito dahil ang mga yun ay sinelyuan niya at kusang sumusunod sa kanya saan man magpunta ang kanyang kaluluwa. Ibig sabihin ay wala nang laman ang mga medalyong napunta sa hari at hindi na yon mapapakinabangan. Ngayong nandito na raw si Pipoy at namamanginoon sa dalawang medalyon at nanganganib daw sila sa napipintong pagsalakay sa kanila ng mga aswang, ay panahon na raw para pag-isahin ang kanyang mga medalyon para malabanan at matalo ang Haring Aswang. Ngayon lang daw siya tuluyang nagpakita dahil ngayon lang daw mismo tuluyang nakumpleto ang mga orasyon na noon pa niya sinasambit na lingid sa kaalaman ni Lolo Teroy. Takong huli, binilinan ni Apo Benito si Pipoy na kalagan siya at palabasin sa kulungan. Sinabihan din niya si Pipoy na siya na raw ang bahalang magsabi kay Lolo Teroy ng tungkol sa kanya. Magmadali raw siya dahil sa anumang sandali ay baka raw biglang lumusob ang mga aswang sa kuweba. Kailangan daw maisagawa na niya ang orasyon para sa pagsasanib ng dalawa niyang medalyon sa lalong madaling panahon. Nagising naman agad si Pipoy matapos niyang mapanaginipan si Apo Benito. Ginising din niya si Lolo Teroy at ikinuwento ang lahat ng detalye ng kanyang panaginip.
Matapos marinig lahat ni Lolo Teroy ang salaysay ni Pipoy, ay sakto namang nagsipag-ilaw ang kanika nilang medalyon. Pagkakapa nila'y pareho ang natanggap nilang hudyat mula sa aktibo ng espiritu ni Apo Benito. O nga, Pipoy! Espiritu nga ni Apo Benito! Tuwang-tuwa si Lolo Teroy, kaya naman ay agad niyang pinalaya si Binoy sa maliit na kulungang silid. Alam niya na ngayon na nananahan si Apo Benito sa katawan ni Binoy, kaya naman mula nooy Apo Benito na ang tawag nila sa kasama nilang Sigbin sa halip na Binoy. Agad na nagsagawa ng orasyon si Apo Benito sa mga medalyon ni Pipoy. Orasyon ng pagsasanib puwersa ang kanyang sinambit. Pinahiga niya si Pipoy sa ibabaw ng malapad na tapyas na bato para mahawakan ng kamay niya. Nakamay nga ng isang Sigbin ang mga medalyon ni Pipoy. Matapos ito'y may idinagdag pang orasyon si Apo Benito at ito'y pagsasalin ng ilan niyang kapangyarihan kay Pipoy. Sinelyuhan din niya ang mga yon para manatili ring sumusunod sa kaluluwa ni Pipoy kahit kapag siya ay namatay na. Nagtagumpay naman ang pagsasanib puwersang isinagawa ni Apo Benito. Ang dating dalawang medalyon ni Pipoy ay naging iisa na lang. Isang napakaganda, makintab at kulay gintong medalyon. Pati ang itsura ni Pipoy ay medyo nagbago rin dahil sa pagsasanib puwersa. Ang buhok niya, pati mga kilay at pilikmata ay naging kulay puti. Naging kulay ginto rin ang kanyang mga mata. Gulat na gulat nga si Lolo Teroy. Aba! Ang astig nga ng itsura mo, Pipoy! Pwedeng-pwede mo na sugurin ang Haring Aswang ngayon. Aniguradong manginginig sa takot ang mga damuhong yon kapag nakita ka. Maging si Pipoy ay hindi makapaniwala nang tingnan niya ang sariling refleksyon sa malinaw na tubig ng maliit na lawalawaan na nasa loob ng kuweba. Hindi niya rin alam kung ano ang damdaming pangingibabawi niya, kung takot ba, kaba, tuwa, o pagkamangha. Magsasalita pa sana si Pipoy nang walang ano-ano'y natigilan sila. May kung anong paparating na ugong silang naririnig na nagmumula sa labas ng kuweba. Nanlalaki ang mga matang nagkatinginan, sila Lolo Teroy at Pipoy. Ang Sigbin naman na si Apo Benito ay alertong pumaroon sa may bungad ng kuweba at may kung anong sinilip at pinakiramdaman sa madilim na labas. Pagkatapos nun ay nagmamadaling muling bumalik at lumapit kay Lolo Teroy. May mga hudyat siyang ipinarating kay Lolo Teroy. Diyos ko po! Yan na nga ba sinasabi ko? Lulusubi na tayo ng mga aswang, Pipoy! Kasama rin nila ang kanilang hari. Handa ka na ba, Apo? Noon na talagang kinabahan si Pipoy. Nanginginig ang kamay na kinapa niya ang kanyang medalyon at pinakiramdaman ito. Naririnig niya ang tinig ng kanyang inay at itay. Lakasan mo ang loob mo, anak. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng pinagsama naming medalyon ng iyong inay. Lalo na ang kapangyarihang isinalin sa iyo ni Apo Benito. Tandaan mo, anak. Ikaw ang huli naming alas. Sa'yo nakasalalay ang kinabukasan ng baryo natin at ng mga kalahi nating mga antingero. Huwag mo sana kaming bibiguin. Pinatatag ni Pipoy ang kanyang loob dahil sa mga salitang ibinulong sa kanya ng mga tinig ng kanyang mga magulang. Sapat na ang mga yun para harapin ang mga aswang at ang kanilang hari. Isa pa, nararamdaman talaga niyang buhay pa ang kanyang mga magulang. Hindi na niya maipaliwanag kung sa paanong paraan sila buhay pa. Ang sumunod na nangyari, biglang may malakas na kung anong tunog silang narinig. Para bang may malaking salaming nabasag. Ako po! Mukhang nabasag na ang inilagay kong pangontrang proteksyon sa palibot nitong kuweba. Pipoy! Apo Benito! Humanda kayo sa pagsalakay ng mga aswang! Inihagis ni Lolo Teroy sa Sigbin na si Apo Benito ang supot ng mga bawang niya. Ninata naman lahat yon ni Apo Benito hanggang sa umusok ang kanyang naglalaway na bunganga. Napakatapang ng amoy ng bawang. Makaraan ay pumosisyon si Apo Benito malapit sa bukana ng kuweba. Inilabas naman ni Lolo Teroy ang kanyang mga pangontra at pinagana ang mga kapangyarihan ng kanyang medalyon. Umilaw ito at naglabas ng manipis na puting usok na pumalibot sa kanya at bahagya siyang iniangat sa ere. Si Pipoy naman,
umilaw din ang kanyang medalyon at naglabas din ng manipis na usok, ngunit ang kulay ay parang sa pilak na may halong ginto. Pumalibot din ito sa kanyang katawan. Tulad din ni Lolo Teroy ay inangat siya ng bahagya sa ere. Sumunod ay umilaw ang kanyang kulay gintong mga mata. Pumosisyon din sina Lolo Teroy at Pipoy sa may bukana ng kuweba. Humilera sila roon, kasama si Apo Benito. Si Pipoy ang nasa gitna. Nakakakilabot ang naging pag-atungal ng mga aswang nang makita ng mga yon sina Lolo Teroy, Pipoy at Apo Benito. Halatang nanggigigil sila. Nasa dulo ang haring aswang na Sinuaro, katabi ng kanang kamay niyang si Kurog at dalawa pang aswang na nakatalokbong ang mga muka ng telang itim. Sumigaw na si Sinuaro bilang hudyat ng pagsisimula ng laban. Mga kalahi, magsisugod kayo! Wakwakin niyo ang mga katawan at ubusin niyo ang mga lamang loob ng tatlong mga inayupak na yan sa harap ko ngayong gabi! Sugod! Sa tulong ng kapangyarihan ng medalyon ni Lolo Teroy, ay nakapagpalabas siya ng mahiwagang nagliliwanag na mahabang parang latigo. Yun ang bali gagamitin niya laban sa mga aswang. Si Apo Benito naman ay biglang nagtriple ang kanyang laki bilang isang mabangis na sigbin. Humaba, tumulis pang lalo at tumalas rin ang kanyang mga ngipin. Pagdating naman kay Pipoy, nagkaroon din siya ng parang kidlat na latigo na tulad ng kay Lolo Teroy. Dalawa ang kanya, tig-isa sa kanyang mga kamay. At hindi lang basta nag-iisa ang kanyang katauhan, naging tatlo siya na bawat isa ay may tig-dalawang kidlat na latigo. Lolo Teroy! Apo Benito! Sabay-sabay po tayo! Sugod! Napakabilis ni Apo Benito. Kada segundo ay isang aswang ang nalalapa niya. Nagkikikisay ang mga ito hanggang sa mamatay dahil sa matapang na bawang na nasa kanyang laway at syempre ay nahaluan na rin ng kanyang malakas na enerhiya. Kahit matanda na, si Lolo Teroy naman ay maliksi pa rin. Tira roon, tira rito ang ginawa niya gamit ang kanyang mahiwagang latigo. Bawat tamaan ay halos mahati ang katawan at kaagad-agad na namamatay. Si Pipoy naman at ang kanyang dalawang replika ay tulad ni Apo Benito ang bilis. Kada tamaan ng kanilang kidlat na latigo ay kagad na nagiging abo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay maraming aswang kagad ang napatay ni na Lolo Teroy, Pipoy at Apo Benito. Dahil dito, nagalit ang haring Sinuaro. Lintik na mga antingerong yan! Ngayon ay humanda kayo! Binalingan ni Nuaro ang dalawang aswang sa tabi niya na may mga talukbong ng telang itim sa kanilang mga muka. Uutusan na sana niya ang mga ito na sumugod, ngunit parang may naalala siyang mas dapat munang mauna. Sa halip ay si Kurog ang binalingan at inutusan ni Nuaro. Kurog, ilabas mo ang diamante kong itim. Utusan mo itong paramihin ang katauhan ng mga natitira kong kalahi. Huwag kang titigil! Hindi dapat tayo maubos! Agad namang sumunod si Kurog. Bigla-bigla ay nagtriple kagad ang dami ng mga natitirang aswang na kakalabanin nila Pipoy. Nang mapansin nga ito ni Pipoy, ay nanlaki ang kanilang mga mata. Naku po, Lolo Teroy! Naloko na! Paano po nangyari biglang dumami ng ganyan ng mga aswang? Malamang ay kagagawa niya ng kapangyarihan ng haring aswang. Diyos ko, mapapagod tayo nito. Kailangan may gawin tayo. Ang medalyon mo, Pipoy, konsultahin mo kung ano dapat gawin. Wala bang hudyat yan sa'yo? Ginapa ni Pipoy ang kanyang medalyon at ikinonekta ang kanyang isip dito. Tulad ng inaasahan niya, nagatid kagad to ng mensahe kung ano ang dapat nilang gawin. Lolo Teroy, Apo Benito, makinig po kayo sa akin. Kailangan niyong kapain tong medalyon ko. Pagkatapos ay pumikit po kayo. Hawakan po niyo ang inyong mga mata. Pagdilat niyo, makikita niyo pong naiiba ang kulay ng original na mga aswang kaysa sa mga kopya nila. Ang mga yun lang po ang tirahin niyo. At pati ang mga kopya nila ay agad na mamamatay. Nang wala ng tanong-tanong pa, ay agad sumunod sina Lolo Teroy at Apo Benito. At tulad ng sinabi ni Pipoy,
pagdilat nga nila ng kanilang mga mata ay natukoy kagad nila kung alin ang orihinal na mga aswang na kailangan nilang puntiryahin. Ayos, Pipoy! Hindi na tayo gano'ng mapapagod dito! Umungol naman si Apo Benito bilang pagsang-ayon. Ano, Lolo Teroy? Apo Benito! Sugod na! Kahit medyo pagod na, ay lalo naman bumilis ang kilos ni na Pipoy, Lolo Teroy at Apo Benito. Kaya naman ay kay dali lang nilang napatumba ang natitirang mga aswang sa pamamagitan ng pagtira lang sa kanilang orihinal na katawan. Kada patama sa orihinal na aswang ay kasamang napapabagsak at namamatay ang napakarami nilang mga kopya. Nag-alburuto naman sa galit si Nuaro nang makita niyang bigo ang kanilang plano. Nanginginig ang mga kalamnang nag-isip siya ng malalim para sa mas matindi pang dapat niyang gawin. Sa wakas ay binalingan niya na ang dalawang aswang na may takip ng tela sa muka. Kayong dalawa, humanda kayo! Kayo na ang susugod! Kapag kuwan ay si Kurog naman ang binalingan ni Nuaro. Kurog, pagganahin mo ulit ang diamanting itim. Yun ang pag-usapan natin tungkol sa dalawang ito. Pagganahin mo na! Pagkatapos ay humanda ka na rin dahil haharap tayo sa mga hinayupak na mga yan. At siya nga pala, paramihin mo rin ang katauhan ko sa tatlo tulad ni Pipoy at ako makakaharap niya. Pero siguraduhin mong hindi niya matutukoy kung alin sa amin ang orihinal. Kailangan palabasin mong lahat kami ng mga kopya ko ay orihinal. Nakukuha mo ba? Opo, mahal na hari. Isasagawa ko na po ngayon. Inuna ni Kurog na paramihin sa tatlo ang katauhan ni Nuaro at totoo ngang sa paningin ni Pipoy, Lolo Teroy at Apo Benito ay orihinal silang tatlo. Opo, Pipoy! Naging tatlo rin tulad mo ang haring aswang! Ang mahirap pa nito, mukhang pare-pareho silang orihinal! Sumunod ay ang dalawang aswang naman na may takip sa muka ang binalingan ni Kurog. Sa tulong ng kapangyarihan ng diamanting itim ni Nuaro na hawak niya, ay pinagbago nito ang itsura ng dalawang aswang. Unti-unti ay naging doble ang laki ng dalawang aswang at naging maskulado ang mga katawan. Nadoble rin ang talas at haba ng kanilang mga kuko. Nang mawarak naman ang mga takip ng kanilang mga muka, ay napaatras sa pagkabigla sina Pipoy, Lolo Teroy at Apo Benito. Paanong hindi, ay sobrang papangit at nakakatakot talaga ng mga itsura ng mga yon. Sobrang buwaghag at titigas ng kanilang mga buhok. Malalakit malalalim kung tumitig ang kanilang nagbabagang pulang mga mata at mauumbok ang kanilang mga bungangang tinubuan pa ng marami at nagtutulisang mga pangil. Aatungal sana ang dalawang aswang na yon, ngunit sa hindi malamang dahilan ay parang nagpipigil, lalo na nang mapatitig ang mga ito kay Pipoy at sa dalawa niyang kopya. Inutusan ni Nuaro ang dalawang aswang na harapin si Pipoy. Ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo na lintik na batang yan! Ikaw naman, Kurog. Akin na yan diamanting itim. At harapin mo naman ang matanda at ang sigbin na kasama nila! Ayaw pa sanang sumugod ng dalawang maskuladong mga aswang, ngunit may puwersang pilit silang pinakikilos. Kaya naman ay napasugod na rin sila kay Pipoy at sa dalawa niyang kopya. Si Pipoy naman, sasalubungin na sana niya ang dalawang aswang na yon nang walang ano-ano'y napansin niyang biglang umilaw ang suot niyang medalyon. Kaya naman ay napatigil siya sa pagtakbo, napakapa siya sa kanyang medalyon at agad niyang narinig ang tinig ng kanyang mga magulang. Anak, kami ito ng iyong inay. Hindi namin kontrolado ang mga katawan namin. Hindi namin alam, anak, kung paano ka namin iiwasang kalabanin. Ngunit ang puwersang kumukontrol sa amin ay sobrang lakas. Utusan mo medalyon mo, anak, na kontrahin ang nangyayari sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Pipoy sa kanyang napag-alaman. Napatulala na lang siyang napatitig sa dalawang aswang na papasugod pa rin sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa pagkabigla, ay saglit na nablangko ang isip ni Pipoy. Hindi niya malaman ang gagawin. Mabilis na nakalapit kay Pipoy ang naging aswang na sina Leroy at Pemia. Hindi pala sila agad pinatay ni Nuaro nung mahuli sila. Kaya pala'y ito pala ang balak ng haring aswang, ang paglabanin sila
hanggang sa magkamatayan. Napasigaw si Lolo Teroy nang mapansin niyang dadambahin na ng dalawang maskuladong aswang si Pipoy. Ay, mga aswang! Datambahin ka, umiwas ka! Si Apo Benito naman ay natigilan at tila tinatansya kung ano ang nangyayari. Gumalaw-galaw pa ang ilong at tenga niya na para bang may kung anong sinasagap o inaamoy. Maya-maya pa, lalong umusok ang nguso niya at lalo pang dumami ang inilalabas na laway. Walang sabi-sabing nanggigigil niya muling binalingan ang pinagtutulungan nilang pabagsakin ni Lolo Leroy na si Kurog. Mabilis niyang pinagkakakagat ang iba't ibang parte ng katawan nito at hindi niya tinantanan hanggang sa tuluyang mawalan ito ng lakas at walang malay na matumba sa sahig. Sumunod ay sinugod naman ni Apo Benito ang dalawang aswang na mga magulang pala ni Pipoy. Ang balak lang sana niya ay pahinain ang mga ito sa pamamagitan ng may katas ng bawang niyang mga kagat. Ngunit nandadambay na sana ni Apo Benito ang mga magulang ni Pipoy, ay may kung anong puwersang malakas na tumulak kay Apo Benito. Galit na agad na muling tumayo si Apo Benito. Susugurin sana niya muli ang mag-asawa. Ngunit sa gulat ni Apo Benito ay bigla ring tumilapon ng mag-asawang aswang na para ring may malakas na puwersang tumulak sa kanila. Ganun na lang ang naging pagtataka ni Apo Benito. Agad tuloy niyang tinangkang makipag-ugnayan sa enerhiya ng medalyon ni Pipoy. At yun nga, napag-alaman niyang may ibang plano pala ang medalyon ni Pipoy para rito at sa mga magulang nito. Sa huli, hinayaan lang ni Apo Benito kung ano ang susunod na mangyayari. Apo Benito! Ano na nangyayari? Ano na ang gagawin natin? Umungol si Apo Benito at ipinabatid kay Lolo Teroy kung ano ang nagaganap, kaya nagpatango-tango na lamang si Lolo Teroy. Samantala, ay naghihintay rin si Nuaro sa kung ano ang mangyayari. Pasimple siyang may kung anong ibinubulong sa hawak niyang makapangyarihang diamanting itim. Sa wakas, ay nanumbalik naman ang wisyo ni Pipoy at tumuwid ng tayo. Galit na galit niyang inihampas ang hawak niyang latigong kidlat. Ganon din ang ginawa ng kanyang mga kopya. Pagkatapos, ibinalingan nila sina Leroy at Pemia. Sina Leroy at Pemia rin ay galit na muling bumangon mula sa pagkakahagis kanina. Nang makita nila ang iniakto ni Pipoy, sila man ay inihanda ang mga sarili. Umatungal sila ng nakakatakot at pinalagutok ang kanika nilang nanginginig na mga katawan. Maya-maya pa ay may inihudyat si Nuaro kina Leroy at Pemia. Sugod mga gunggong! Hindi kayo mamamatay hanggat hindi niyo napapatay ang buwisit na batang antingerong yan! At sinugod nga ni Leroy at Pemia si Pipoy. Talagang naging napakatindi ng paglalabang naganap. Pagkatapos nun, ay inutusan din ni Nuaro ang dalawa niyang kopya na kalabanin sina Teroy at Apo Benito nang mapansin niyang tutulungan sana ng mga ito si Pipoy sa pakikipaglaban. Ngunit yun ang malaking pagkakamali ni Nuaro. Nalantad siya bilang ang orihinal na kopya. Napakatindi ng paglalaban ni na Pipoy ng kanyang mga kopya at ni na Leroy at Pemia. Palipat-lipat sila ng direksyon hanggang sa walang ano-ano ay napalapit sila sa kinaroroonan mismo ni Nuaro. Hindi naman yun napaghandaan ni Nuaro. Dahil nga sa bilis ng kilos ni na Pipoy at ng kanyang mga magulang. Hanggang sa walang ano-ano'y, pasimpleng minataan ni Pipoy ang hawak na diamanting itim ni Nuaro. Nang makatsyempo siya, agad niya tong hinampas ng latigo niyang kidlat. Huli na ng tangkain sanang iiwas ni Nuaro ang hawak niyang diamante. Dahil lang mapatamaan ito ni Pipoy, ay tumilapon ito ng mataas sa ere. Ang sumunod na nangyari, parang jump ball na nagunahan sina Pipoy at Nuaro sa nakalutang na diamanting itim. Siyempre, ay gusto itong mabawi ni Nuaro dahil dito nakasalalay ang kanyang tagumpay laban kina Pipoy at sa kanyang mga kasama. Si Pipoy naman ay kailangan niyang maunahan ng Haring Aswang na basagin ang makapangyarihang diamante. Dahil dito pala nanggagaling ang kapangyarihan ni Nuaro. Sa pagkakaalerto sa kahihinatnan ng mga pangyayari, ay mabilis na tumakbo si Apo Benito at walang sabi-sabi niyang nilundag si Nuaro. Kinagat niya ang paa nito at mabilis na hinatak pababa.
Dahil dito, walang kahirap-hirap na nahampas muli ni Pipoy ng kanyang latigong kidlat, ang bumabagsak pa lang noon na diamanting itim. Dahil sa kapangyarihang taglay ng latigo ni Pipoy, ay agad na nabasag ang nasabing diamante at nagkapira-pirasong sumaboy sa hangin. Ang sumunod na nangyari, umatungal sa galit at takot si Nuaro nang makita niyang nabasag na ang diamanting itim. Diamante kong itim! Hindi! Hinayupak kang batang antingero ka! Isinusumpa ko! Hindi pa talaga tayo tapos! Naiinis namang sumingit si Lolo Teroy. Tarantado ka! Anong sinasabi mong hindi pa kayo tapos? Matatapos na ang buhay mo ngayon, hinayupak! Alam mo ba, ay tatalampan sumpa mo ngayong basag na ang diamanting itim mo! Asa ka pa? Siraulo! Sa puntong yun, ay nagwala na si Nuaro habang unti-unti siyang nagiging abo. Hindi niya matanggap na ganun lang siya kadaling natalo ng isang batang antingero. Mga hinayupak kayo! Mga hinayupak kayo! Matapos maging abo ng haring aswang na si Nuaro, ang lahat ng napatay na mga aswang na nagkalat sa paligid ay isa-isa na ring naging abo. Samantala, sina Leroy naman at Pemia ay bumalik sa dati nilang anyo. Tuwang-tuwa silang tinakbo ng yakap ni Pipoy. Si Pipoy naman ay bumalik na sa dati niyang anyo at talagang napaluwa siya sa labis na saya nang muling mayakap ang kanyang mga magulang. Kalaunan ay nakiyakap na rin si Lolo Teroy at si Apo Benito naman bilang isang sigbin ay ikiniskis ang kanyang katawan sa mga paa ng kanyang mga kasama. Tagumpay ang plano natin, Pemya. Hindi tayo binigo ni Pipoy. Oo nga, asawa ko. Ang galing talaga ng huli nating alas. Ngunit hindi inako lahat ni Pipoy. Imunestra niya sina Lolo Teroy at Apo Benito. Hindi, inay. Itay, hindi lang po ako magaling. Sina Lolo Teroy rin po at Apo Benito. Ang totoo po, lahat tayo magagaling. Kaya mabuhay ang angkan ng mga antingero. At umayo naman sina Leroy, Pemia at Lolo Teroy. Sabay-sabay nilang ginaya ang huling isinigaw ni Pipoy. Si Apo Benito rin naman ay nakisabay at ito ang inalulong niya. Tapos na!